Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Eto, dumako tayo sa Surigao del Sur. Alam niyo, napuntahan na po namin at isa po sa source of income ang sektor po ng turismo, yang Bislig City, ha? Eto, nasa linya ng ating komunikasyon, Kuya Marlon Cinco, ha? Si Mayor Liv Navarro o former Mayor Liv Navarro ng Bislig City, Surigao del Sur. Maayong hapon, former Mayor Liv Navarro. Mayong hapon, Rex. Magandang hapon po sa inyo lahat at saka tagapakinig ngayon. Apo, salamat po sa pagunlak po sa tawag namin. Former Mayor Liv Navarro, balik kayo po ay babalik bilang mayor sa Bislig City. Yes po. At ano yung nakita niyong problema sa Bislig City? Bakit kailangan ulit si Mayor Navarro? Ang problema po sa Bislig City, ang maganda siya na ang mismo sa Bislig City noon during my administration. Pero sa ngayon po, mukhang napabayaan po ito at ang mga IPs nga po, ang indigenous people dahil doon sa area ito ng IPs, ay medyo malaki po ang problema at nagtatampo na sila sa city of Bislig dahil mukhang pinabayaan po yung turismo doon. Apo, at dahil okay mag-ikot dyan sa Bislig City, talagang yung sektor ng turismo talagang dinadayo ng mga local and foreign tourists. Mukhang kailangan makarecover po yan, Mayor, kung kayo makakabalik ulit dyan sa Bislig. Yes po, yun po talaga ang pagtutuunan ko dahil noong una ay lumakas na po yan. As a matter of fact, minsan kumikita na po kami ng halos 1 million a day. Apa. Kaya po, ito, ngayon, aywan ko kung maabot ba ng kahit 10,000, hindi na yata maabot ganon. Kaya medyo malaki talaga ang problema, pero sayang, dahil hindi lang ang Pinoy Falls ang tourist destination po dito, maganda rin ang mga beach resort, mga white beach resort po dito. Parang mayroon din parang Boracay at saka mayroon din tayong mga island. Mga islet, marami po dito sa Bislig City. Apo, at unang-una, pagdating po dun sa peace and order, ano po nakikita ang sitwasyon nung sapul po nung mawala kayo dyan sa Bislig? Yes, medyo mahina po ang signal nyo, mahina po. Apo, at sapul nung mawala po kayo sa Bislig, ano po naging, pagdating po dun sa peace and order po, Mayor? Ito po, noon po ako pa ang alkalde po dito sa Bislig City. Apa. Ito po, na halos 90% na minimize po ang illegal na droga dito at saka yung mga petty crimes na ito ang problema naman ngayon. Bumalik naman po itong marami ng abusado, na yung mga magnanakaw, mga snatcher, at saka itong illegal na droga, at saka itong mga teenagers na marami na mga gangs. Noon po, wala na ito lahat. At saka pwede na ka na maglakad doon sa lalo na dyan sa barangay Mangagoy. Pero sa ngayon po, medyo problema ng mga tao. At saka kasama po itong traffic management. Wala na po talagang hindi na in order ang traffic. During my time po ay talagang nasa talaga, hindi basta-basta makaparking ang mga kahit anong sakyanan along the highway, along the road, no? Ay talagang plaskado po yan noon.
kayo pag nag-iikot po dyan sa Bislig City, kada makakausap nyo, makakadaupang palad nyo yung mga kababayan, ano yung pangunahing suliranin nilalapit sa inyo na kailangang makabalik kayo, Mayor? Sana po. Sana po. Yun din ang inano ko, marami. Actually, ganyan nga. Kaya ako, ayaw ko na sanang tumakbo, Karix, kasi alam mo naman na medyo tama na rin ako sa edad. Apa? Pero maraming nagpupos sa akin. Kaya ito, nandito na ako ngayon. At siyempre, pero ito, medyo iba itong mga kalaban namin dito kay talagang, kumbaga, kung basketball pa, ay hindi ka pa nagapaglaro. Talagang gusto na nilang titilayan ako. Kumbaga, basketball pa, ganyan ito sila. Walang patas dito. Walang fair na laban. Kaya itong ginagawa nila dito, kaya medyo mahirap itong political situation dito sa Surigao del Sur, not only Bislig City but in the entire province. Apa? Mahirap dito dahil walang patas na eleksyon dito. Sino po ba nakaupong mayor ngayon dyan sa Bislig? Si Mayor Garay, dati itong congressman. At ngayon, magla-last term na siya. 2 terms na. Ay, siguro kung dapat siya na patas yung fair and square na labanan, di ba? Kasi talking of election, we're talking of democratic process. And the right of suffrage of the people should be respected. Hindi itong ginugulo nila. At saka ako halos hindi ako makapag-file ng certificate of candidacy dahil parang kakonsabo nila yata itong mga police na yun sana. Hindi sana ako Ibig sabihin, Mayor, doon pa lang sa paghain ng inyong certificate of candidacy, pahirapan na. Pahirapan na. Mabuti na. Binabantayan ko ng medyo umalis ang mga pulis dahil mayroong may ibang lakad yata. Bigla kong pumasok sa Comelec para maghain ng COC. Kaya yun, naisahan ko rin sila. Pero after that, alam mo, sinabol ako ng mga pulis dito sa bahay ko. Pero ako naman, well respected naman sila. Nag-respeto naman sa akin. Dahil sabi ko na ano ba mga kasalanan ko at saka I have all the documents of all their kasi mga old warrants ang mga dala nila, mayroong mga bagong warrants pero ito, the case was already dismissed, parang ganyan. Kasi alam mo, itong kalaban ko rin, kung kahit ano na lang mga kaso pinapahal sa akin, isang katutak na kaso po ang pinapahal sa akin. Kumbaga, naandun yung takot o nakaupong mayor na pag kayo nakabalik. Nga, kasi ako lang po yung first mayor sa Bislig City na natapos ko yung 3 terms noon. From 2010 up to 2019. Wala pa pong mayor dito na nakatapos ng 3 terms. Minsan, 1 term lang, 2 terms. Ako lang po. Kaya, yun. Kaya takot siguro itong kalaban ko. Kaya gusto talaga. Yun nga sabi ko na hindi pa nga nagsimula ang laro ng basketball, gusto na kong pilayan. Mayor, nabanggit nyo na hindi po nakakatapos ng term yung mayor. Bali itong si Garay, 2 term pa lang. 2 term. Natumbok nyo. Kaya ngayon, sigurado, kaya yun siguro takot sa akin. Baka hindi naman siya makatapos ng 3 terms. And ang pinaka-formula kasi dyan, Mayor, kumbaga, yung dati nyong ginawa dyan sa Bislig City, yun yung nananalaytay sa inyong kababayan na kailangan makabalik kayo dyan sa Bislig, Mayor. Yun nga po. Kaya yun nga po ang mga request nila na dapat talaga bumalik ako dahil siyempre, noon kasi ako bumibisita sa barangay at natutulong pa ako sa barangay. At saka ako pag hating gabi, ako'y minomonitor ko ang visibility ng mga pulis at minsan ako pa nagle-lead sa pulis para doon sa to clear sa mga area sa lalo na itong urban center, Mangagoy, barangay Mangagoy. At saka minsan dyan sa mga club, nag-operation bakal kami palagi noon, kasama ko mga pulis. Sabi ko, ito, operation bakal tayo. Lalo na minsan, itong mga military minsan, may mga baril dala. Kaya yun ang mga target namin. Kaya sawa ng Diyos. Kaya noon, talagang
90 to 99% kuwan dito, peaceful at saka ang illegal na droga talagang we are being declared by the DILG before na talagang clear sa illegal na droga ang Bislig City. Apo, kailangan pagbalik namin sa Bislig, Mayor, kayo na nakaupo dyan, ha? Sana po. Okay. Apo, salamat po, former Mayor, Mayor Liv Navarro ng Bislig City, Surigao del Sur. Mayor, baka meron kayong mensahe at samantalahin po natin itong pagkakataon na to, Mayor. Sana mensahe ko po na sana ito ay makakarating sa sa Comelec at saka sa mga higher up sa Kamkrami sa Philippine National Police na sana naman na dito sa Bislig City ay bigyan nila rin ng focus at saka dito sa Surigao del Sur kasi mukhang controlled masyado dito sa mga Pimentel at saka itong Garay dito sa Bislig City at kami na tumakbo lamang ng sana ma-implement talaga ang parang yung tunay na election. Hindi yung parang pinipressure na nila mga tao dito lalo na itong mga political leaders namin parang tinatakot nila. Opo, Mayor, napakaaga pa katatapos lumagpel, nanggigipit na? Marami nang gipitan dito kaya ito ngayon pa nga lalo na pag medyo paglapit na ng eleksyon kaya yun. Kaya sana ito sa at least national level para mabigyan ng focus itong mabigyan as one of their focus ang Surigao del Sur. Apo, kasama po ako sa tututok diyan sa eleksyon sa Bislig City, Mayor. Maraming salamat. Karik. Apa, salamat po. Ingat po palagi. Mayor Liv Navarro ng Bislig City, Surigao del Sur. Daghan salamat sa imong pagsagot sa tawag, Mayor. Maraming salamat. Ayan po si Mayor Liv Navarro, former Mayor ng Bislig City at babalik na Mayor sa Bislig City. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.